Ako po si Kiana. Nais ko lamang pong ibahagi sa mga katulad ko na solid HTV positive. Ang isang kwento na magpasa hanggang ngayon ay dala ko pa rin sa aking puso. Sa katunayan, Sir Red, ay ilang beses ko pong inisip kung ilalabas ko ba ang kwentong ito dahil hindi ko rin po alam kung anong klaseng kwento ito para sa tingin ng iba. Horror nga ba o sadyang drama? Pero para sa akin, ito ang kwento ng ate kong minahal ko bilang gabay na naging inspirasyon at tinuring kong unang bayani. Simula kasi noong bata ako, si Ate Jillian ang palaging gumagabay sa akin. Siya yung tipo ng anak na masunurin, tahimik, at yung tipo ng tao na kapag sumasapit ang gabi bago matulog ay palagi mo talagang nakikitang nagdarasal sa harap ng altar. Hindi nga din lumalagpas ng linggo nang hindi ito nagsisimba. Kaya sabi nga ni Papa, siya raw ang pinakamalapit sa Diyos sa aming magkakapatid. Noong mga huling buwan ng taong 2021, na-realize ko na palagi siyang nagbabasa ng mga quotes sa isang forum daw para sa mga Katoliko. Hindi ko naman masyadong pinapansin iyon kasi ang buong akala ko normal lamang sa kanya iyon. Hanggang sa unti-unti niyang nilalagyan ng mga quote ang buong dingding ng kwarto niya. Para na nga siyang mini simbahan sa dami din ng mga nakasabit. Isang gabi noon, habang ako ay gumagawa ng homework, nagbukas ng dahan-dahan ang pinto ko. Nilingon ko iyon sa pag-aakalang si Mama ang nagbukas at tinitignan ako kung anong ginagawa, pero nagkamali ako. Si Ate ang nagbukas ng pinto. Nawirduhan lamang ako talaga, Sir Red, sapagkat tinititigan lang niya ako. Hindi rin siya kumukurap ng sandaling iyon. Hanggang sa bigla ay bumubulong siya at alam kong isa ito sa mga quote na isinulat niya at dinikit niya sa dingding ng kwarto. Ang eksaktong quote na yun, Sir Red, ay ito. Sa ilaw ng grasya, ang kadiliman ay masusunog. Sa ilaw ng grasya. Paulit-ulit po niyang binibigkas yun. Pero hindi ko na muna pinansin dahil ang buong akala ko'y nagdadasal lang siya. Pero may kakaiba. Nang magawi ang aking paningin sa mata niya, parang wala siyang tulog. Hindi ko mawari kung bakit namumula iyon. Kung bakit parang labas ang mga ugat ng mata niya na animoy galit na galit. Pero kapag titingnan ko naman ang kanyang mukha, wala itong emosyon. Noong madaling araw, nahanap siya ni Mama sa sahig ng kwarto niya. Nakaupo daw ito sa gitna at napaliligiran ng mga nakasinding kandila. Nakapikit daw siya pero bumubulong ng sa ilaw ng grasya. Simula nang mapansin namin ang pagbabago at mga kakaibang ikinikilos ni Ate, ay hindi na po namin siya makausap ng maayos. Parang hindi na nga po siya si Ate. Dinala siya agad ni na Mama sa doktor at pagkatapos ng ilang linggong pagsusuri, sinabi ng psychiatrist na meron siyang obsessive-compulsive disorder with religious mystical obsession. Sabi ng doktor, ang nayon-nayuning nito na ritual, panalangin at pagpepenitensya ay bahagi ng kanyang kondisyon. Hanggang sa tumagal nga ang ganitong pagkakataon,
parang naging delikado na nga ang sitwasyon. Dumating na rin sa punto na nagiging bayolente si ate, lalo sa tuwing pinipigilan siyang magdasal. Pinilit ng doktor na i-confine kami sa ospital. Hanggang sa natatandaan ko rin ang pagtatalo ni na mama at papa sa desisyong iyon. Mas mahirap naman para sa akin kasi hanggang ngayon iniisip ko kung kailan babalik ang ate na nakilala ko. Ang ate na tinitingala ko. Sa tuwing matutulog nga ako kada gabi, bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata at lamunin ng antok, iniisip ko, paano kung hindi sakit ang meron siya? Paano kung may napulot siyang dasal na hindi naman talaga dapat at para sa kanya? Paano kung may nakikinig sa mga ibinubulong niyang animoy dasal? At paano kung hindi iyon Diyos? Sa ngayon ay hindi ko talaga mahanapan ng sagot ang lahat ng katanungan kong ito. Pero naroroon at malaki pa rin ang pag-asa ko. Bahalang araw, pag uwi niya, yayakapin niya ako katulad ng dati. Ikikwento ko sa kanya lahat ng mga pangarap at mga plano na palagi namin pinag-uusapan dati. Maraming salamat po kung sakaling maibabahagi ninyo ito. Once again, ako po si Kiana. Ako po si Pau at sana ay maitampok nyo rin po ang kwento kong ito. Since marami na po akong mga experiences na nakakapanindig balahibo, eto muna ang itatype at isisend ko sa inyo. By the way, ito po ay hindi ko personal pero tungkol ito sa kaibigan ni mama ko at ang kapitbahay namin. May mga kapitbahay kami na mga Marians. Hindi ito yung fans club ni Marian Rivera ha, kundi yung Marians na yung mga babaeng nasa mid-30s to 40s na nakikipag-participate sa mga church activities at devotions para kay Mother Mary. Sila yung mga grupo ng mga babaeng gumigising ng madaling araw at nagpupunta sa parokya para mag-dawn rosary. Isa sa kanila ay si Nanay Dalia. Nakatira siya sa bahay na katabi sa amin at sila ni Mama ang madalas na magkatsikahan. So habang kinikwento niya kay Mama ang karanasan niyang ito, pasimple akong lumapit para mas madinig ko at ito nga ang ibabahagi ko sa inyo. 2:45 ng madaling araw daw iyon nang umalis siya ng kanilang bahay para magtungo sa simbahan. Ang sabi kasi 3 a.m. ang assembly time nila. Ang bahay kasi namin ay 200 meters away mula sa highway kaya kailangan naming maglakad patungo doon para lamang makasakay. Wala din po kasing pumapasok na tricycle sa village kapag madaling araw pa. Nung naglalakad daw si Nanay Dalia patungo ng highway, walang ano-ano'y may napansin daw siyang parang baboy na naroroon sa kabilang dulo ng street na nilalakaran niya. Magkakasalubungan sila nung baboy na yon if ever daw, Sir Red. Akala nga niya ay alaga lamang iyon ng kapitbahay namin or maaaring nakalabas ng kulungan kaya nagpatuloy na lamang daw po siya sa paglalakad. Pero habang papalapit daw siya ng papalapit sa hayop na iyon, unti-unti niyang napapansin na hindi pala ito hayop. Unti-unti niyang naaaninag na ito pala'y tao at isang babae.
Babaeng mahaba ang buhok na nakagapang daw na parang hayop papunta sa kanya. Siyempre parang binuhusan ng malamig na tubig si Nanay Dahlia, kung kaya't dali-dali daw siyang lumiko sa isang eskinita sa gawing kaliwa niya, which is yung makitid na shortcut papunta ng highway ito. Walang lingon-lingon ay mabilis siyang naglakad na parang patakbo na hanggang sa makaabot siya sa eskinita ng highway na meron ng mga ilaw ang streetlights. Meron na rin siyempre mga nakatambay na mga kalalakihan na naghihintay din na masasakyan. Hingal na hingal daw siya at talagang hindi makapaniwala sa nilalang na nakita niya. Otomatikong nawala na din daw ang kaba niya at takot nang may makita siya na tricycle na huminto sa tapat nila ng lalaki at agad-agad na rin siyang sumakay patungo ng simbahan. Simula nga daw po noon, 8:00 na ng umaga nagsisimba si Nanay Dahlia at hindi na tuwing madaling araw kung kailan madilim pa. Pero magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa din sa kanya kung anong nilalang ang nasa lubong niya. Kung ano man daw yun, ayaw na niyang makita pang muli ang nakakahilakbot na nilalang magpakailanman. Noong kasagsagan ng pandemic, siyempre mahigpit din ang pulisiya sa opisina. 5 lamang ang pwedeng sumakay sa elevator at wala dapat ilalabis. Bawat pasahero kailangan ay naka-face mask, naka-face shield at siyempre dapat mahaba ang pasensya sa pilahan. Isang hapon noon, Sir Red, kami ng 4 kong ka-team ay sabay-sabay na sumakay sa elevator G. Eksaktong 5 kami. Tahimik naman ang pagbaba at halos wala ngang imikan. Tunog lang ng elevator kasama ang mga hiningang pilit naming pinipigilan sa ilalim ng mask ang maririnig. Pagsapit ng 9th floor, nagtaka kami sapagkat tumunog ang bell ng elevator at bigla itong huminto. Ilang segundo pa'y bumukas ang pinto ng elevator. Bumungad sa amin ang palapag na walang katao-tao. Walang sumakay at walang gumalaw ni isa sa amin sa loob. Nagkatinginan lamang po kami saglit na parang may ibig sabihin o kaya naman ay alam na namin ang ibig pakahulugan ng nagaganap sa amin noon. Matapos noon ay binalot muli kami ng katahimikan lalo at nang sumara muli ang pinto ng elevator. Nagpatuloy ito sa pagbaba hanggang sa may bigla po kaming narinig mula sa intercom at galing ito sa control room ng mga guard. Sir, bawal po ang 6 sa loob. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. 1, 2, 3, 4, 5 lang talaga kami. Napatawa pa yung isa naming kasama. Pilit binabasag ang tensyon. Ang sabi niya, baka may elevator ghost. At pilit kaming tumatawa. Sa intercom ay wala pang sumasagot. Pagdating sa ground floor, bumukas ang elevator door. Sinalubong kami ng isa pang guard. Tahimik siyang tumingin sa bawat isa habang lumalabas kami. Sa pakiwari ko nga'y tinitiyak niya talaga na sumunod kami sa limitasyon na 5. Paglabas namin, narinig ko siyang sumagot sa radyo ng control room. Mahinang mahina
Pero nadinig ko ng malinaw, Sir Red. Ang sabi, "Negative, 5 lang talaga sila." Pero naramdaman ko ang bigat ng tingin niya. Para bang hindi pa rin siya kumbinsido. Yun bang parang gusto din nila kaming pabalikin para tanungin kung ano ang nangyari. Pero hinayaan niya na lang kaming makalabas at hindi na lamang niya sinabi ang nais niyang itanong sa amin. Sa likod ng elevator G, sa loob ng pader na iyon, minsan-minsan nga daw may ika-6 na sumasabay. Isa ko sa mga matatagal na ninyong tigapakinig, Sir Red, and I just want to share my story since katatapos lang ng birthday at death anniv ng baby ko. At tawagin niyo na lamang po akong Aphrodite. This story happened 8 years ago pero fresh na fresh pa rin sa aking alaala. Halos wala po talaga akong makakalimutan na kahit isang piraso ng detalye kahit medyo matagal na. Buntis po ako sa aking panganay noon. Siyempre takot ako nung time na yun sapagkat 21 years old pa lang ako. Nangungupahan lang kami sa isang subdivision sa Muntinlupa at hindi ko na lamang pong imi-mention sa storyng ito. I was pregnant pero circle or family lang talaga ang nakakaalam. Hindi na ito nakarating pa sa ibang relatives kasi nga kahihiyan ito para sa mga magulang ko. Fast forward natin sa timeline na naglayas ako sa amin kasi nung oras na iyon ay magulo na ang isip ko. Hindi ko nga din po alam kung paano ko sasabihin o aaminin sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Hindi ko rin mahanapan ng rason that time kasi iniwan din ako sa ere ng ex ko. Hanggang isang hapon when I decided to call my mom at sabihin sa kanya ang pinagdaraanan ko. Iyak ako ng iyak habang ine-explain ko yung side ko pero parang hindi po siya nakikinig. Sinuggest pa nga niya na ipatanggal ko daw ang aking dinadala. Pero hindi ko pinayagan. Mariin ko siyang tinutulan. Ang sabi ko sa kanya, uuwi lang ako doon sa aming lugar kung matatanggap niya ako at ang aking anak. Kinalaunan, Sir Red, pinauwi na ako sa amin. Pina-check up ako agad ni na Mami at rektang ultrasound na kasi nung oras na yun ay mag-6 na buwan na akong buntis. Kaya nalaman na rin po namin ang gender ng aking dinadala. And to my surprise, mas excited ang lola niya kasi baby girl siya. I-fast forward natin muli sa timeline, Sir Red. Nung panahon na alam naman natin na kung gaano kainit sa Pilipinas at gaano kainit ang katawan na nagdadalang tao. Kaya nakaugalian ko na matulog habang nakabukas ang bintana ng kwarto ko. Kahit noong kadalagahan ko, akin naman na talaga ang room na ito. So explain ko lang po kung paano para may visualization ng mga nakikinig. Luma na ang aming inuupahang bahay. May basement siya, kahoy ang mismong sahig ng mga kwarto na elevated sa sala. Ang likuran ng bahay namin ay parang abandonadong lote kung kaya't kung ano-anong mga puno na at talahiban ang tumutubo. So wala na akong hiya-hiya na kahit naka-duster o andis lamang ay humihiga o natutulog ako doon habang bukas ang windows. Doon sa gawing bintana din nakatapat ang paa ko
kasi sa pag-aakala na wala namang mawawala sa akin. Wala naman ding makakakita sapagkat wala namang mga tao doon. Humantong na sa aking 8 buwan ng pagdadalang tao nang mag-decide si mom na bilhan na ng gamit si baby. So syempre bilang first time mommy, naparami ang bili ko talaga ng mga damit niya at parang aabot na nga hanggang sa 6 na buwan ng aking sanggol. Isang madaling araw iyon nang bigla na lamang akong naalimpungatan sapagkat nagising ako sa ingay ng animoy ini-scratch yung door. Kagaya ng sabi ko nga po kanina, kahoy ang elevated na rooms namin. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung scratching na yun and to my surprise, Sir Red, napakalaking pusa ang nadatnan ko na pilit pumapasok sa aking kwarto. Napasigaw na lamang ako hanggang sa pumunta na rin po sa kwarto ko ang tita ko na siyang nagpaalis nung pusang iyon. Makaraan nito ay jumingel muna ako at muli ay maghahanda na sanang matulog. Hanggang sa sumapit ang 2:00 pasado ng madaling araw, nakarinig ako ng malakas na tinig ng animoy nakikipag-away na pusa. May ibang pusa na naman ang nakapasok pero this time iba ang kulay niya. Pero ang ipinagtataka ko lamang dito, Sir Red, ay kung saan ito nanggaling sapagkat may 2 kaming aso noon sa bahay at imposibleng hindi sila nakita o natahulan ng mga ito. So ganun ulit, sumigaw ako hanggang sa nakita na naman ni tita yung pusa at pinaalis niya muli ito. Nakatulog na naman ako hanggang sa nakaramdam ng pagkaihi dakong 3:00 pasado ng madaling araw. Pagbukas ko ng pintuan, nagulat na naman ako dahil may napakalaking pusa na naman doon. Mas malaki ito compared doon sa 2 nauna, Sir Red, sapagkat maniwala kayo sa hindi, hanggang tuhod ko na siya habang nakaupo sa harap ng pinto ko. Napasigaw ako lalo ng napakalakas to the point na si lola ko na ang nagising. Sabi niya, ilang ulit na ba niya kasing sinabi sa akin na huwag kong bubuksan ang bintana dahil nakatitiyak daw ang aking lola na aswang ang mga iyon. Dahil sa takot ko, tiniis ko ang init at sinarado ang mga bintana. Kinabukasan, March 31, 2016, dakong 7:00 ng umaga. Nagising ako nang parang merong rainbow at sabi nila malamang ay naghahalusinate na ako. Kasabay nito ay yung ramdam kong pagmamanas ng sobra sa paa ko. Sinugod ako sa ospital at doon na nga po ako inabot ng kung tawagin ay eclampsia. Alam ko sa mga mommies na nakikinig sa inyo ngayon, Sir Red, makaka-relate sila. Lalo sa kung gaano kadelikado ito, gayong binibigyan naman tayo ng mga OB ng heads up tungkol dito. So nag-bleed yung ears, nose at lahat sa akin. The doctors even asked my mom to pick between me and my child. Pero syempre, ini-stress out ng aking ina na kailangang pareho dapat kaming buhay. Kailangan daw pong gawin ng mga doktor ang lahat-lahat para maisalba ang aming buhay. Hanggang sa nagising na lamang ako, maayos na ang pakiramdam ko. Pero sobrang questionable yung sobrang stress at yung pagiging haggard ng mom ko kasi akala niya daw ay hindi na ako magigising pa sapagkat
Ilang beses nag-stop yung heartbeat ko. Pero lumaban si baby para sa aming dalawa. Hanggang sa tuluyan na akong umokay at na-discharge. Pero naiwan ang baby ko sa NICU na sana ay hindi ko ginawa. Sana ay nag-stay ako upang bantayan ko na lamang siya. Came April 11, sinabi ng doktor na humihina na daw si baby. Dali-dali akong pumunta para i-check siya and her tiny heart is beating really slow. Siyempre bilang nanay, sa nakikita mong ganong kalagayan ng wala pang kamuwang-muwang na bata, napahagulgol ako at hindi ko ma-explain kung gaano kasakit na makita siyang ganon. Talagang masakit hindi lamang sa aking ulo, kundi maging sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko malaman kung saan nagmumula na basta-basta nang hihina ako pero pinipilit akong kumain ng mga nurse dahil bawal daw akong manghina at lalong-lalo na bawal akong mabinat since CS ako. So nag-decide po kami na kumain na lamang ni mama at pinilit talaga niya ako. Habang kumakain kaming dalawa, dasal ako ng dasal na sana hindi mangyari ang naiisip ko. Sinabi ko na rin kay Lord na sana kung hindi para sa akin ang anak ko, sana pala'y nagsama na lang kami na nawala. Hindi yung ganito na sinasaktan ako ng todo sa nakikita o nasasaksihan kong nagaganap sa kanya. Pag-akyat muli namin sa NICU, sabi ng mama ko, kinakausap niya ang apo niya. Sinabi pa nga ni mama sa akin kung ano ang ibinulong niya kay baby. Sinabi niya na kung talagang nahihirapan na daw si baby, just go in peace. At siya na nga daw ang bahala sa akin. Siyempre todo ang iyak ko nun. Pero unti-unti, habang tumatakbo ang oras at minuto, unti-unti kong tinatanggap na talagang ganun na ang mangyayari. Nag-breakdown ako matapos nakunin muli sa akin ni Lord ang aking anak. Wheelchair na nga din po nila ako nang inilabas kami sa ospital. That very same day, inilibing na rin namin si baby. Until now, Sir Red, ay hindi malinaw sa akin. Halimaw o aswang ba talaga ang mga nakita ko nung ipinagbubuntis ko pa lamang ang aking baby? Kung sila nga ba talaga ang tunay na sanhi nito? The pain is breaking me into pieces na parang kahapon lamang naganap ang lahat. Anyway, Sir Red, maraming salamat sa pag-feature ng aking story. More power sa inyong team at naway marami pa kayong mga kwentong maibabahagi.